tradisyon, ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan, pagbibigayan at kasiyahan. Subalit may mga Paskong nagdaan sa ating kasaysayan na hindi naayos sa tradisyong iyan, batay sa karanasan ng ating mga bayani. Ang buong ulat ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Binabati ko po si Ate G. Averia, regular na manonood ng News at 1 at News at 6 mula sa Vigan para sa kanyang karawan nung isang linggo. Well, sa kanyang pangalawang nobela na El Filibusterismo, pinansin ni Dr. Jose Rizal na bagamat sinasabing ang Pasko ang mga bata ay maaari hindi naman natutuwa dito. Pinagbibihis ng mga bagong damit at sapatos upang pawisan at pagtsagaan ng ritual ng misa, at kapag marumihan ang kanilang damit ay mapapagalitan at makukurot lamang. Matapos nito ay papupuntahin daw ang mga bata sa iba't ibang mga bahay, nagmamano sa mga nakatatanda, ninong at mga kamag-anak, at gagawin ang mga pinagagawa sa kanila, kumanta, sumayaw at gumawa ng mga iba pang nakatutuwang bagay. Kung hindi nila gagawin ito, mapapagalitan at makukurot na naman sila. Bibigyan sila ng pera, ngunit kukunin lang naman ito ng kanilang mga magulang at hindi na ibabalik sa kanila. Ano ang nakukuha nila sa Pasko? Mga pasanang pangurot at masakit na tiyan sa sobrang pagkain ng mga cake na ibinibigay. Para sa kanya, baptism of fire, Pasko para sa mga bata. Hanep talaga si Rizal, tila isang anthropologist na tahimik palang pinagmamasdan ang mga bata tuwing Pasko. O hindi kaya, sarili niyang karanasan ito nung bata pa siya. Ano man, sinasabing ang pinakamalungkot na Pasko niya ay nangyari 116 years ago, December 25, 1896. Nakakulong si Rizal sa Fort Santiago, malayo sa piling ng mga mahal sa buhay, mga magulang. Mahal niyang si Josephine dahil sa kanyang pagmamahal sa bayan. Pinaghahandaan ng kanyang depensa sa isang paglilitis kinabukasan na malamang sa malamang ay magpapataw naman sa kanya ng parusang kamatayan. Nang ipataw sa kanyang sentensya sa salang rebelyon, sedisyon at pagtatatag ng ilegal na organisasyon tulad na Liga Filipina at Katipunan noong December 29, 1896, sinasabing nagdala ng sulat ang kanyang inang si Doña Teodora Alonso sa Malacañang, at sa hagdan ng palasyo ay nagsumamo sa Gobernador General Camilo de Polavieja na huwag patayin ang kanyang anak. Kaya sinimulan ni Pangulong Manuel Quezon ang pag-akyat sa mga hagdan ng palasyo sa unang araw ng isang presidente ng Pilipinas. Kumbaga, upang ibawi ang nangyari kay Doña Teodora, kung saan aakyat ng Pilipino sa palasyo ng taas noo at hindi alipin. Noong mga panahon na iyon, nagpapasko sa larangan ng labanan ang mga kasapi ng Katipunan. Noong 1941, ang mga lolo at lola natin na veterano ay nagsisimula ng lumaban sa mga mananakop na Hapones. Disyembre kasi na magsimula ang digmaan sa Pilipinas. Noong Marso 1945, matapos mapulbos ang Maynila at maging second most destroyed allied city in the world, nakita na si Felipe de Leon ang pagkawasak at isinulat ang isa sa pinakamagandang awiting pamasko sa Pilipinas, ang Payapang Daigdig. Payapang panahon ay diwa ng buhay, biyaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang gabi payapa, lahat ay tahimik, pati mga tala sa bughaw na langit. Ang mga maliligayang Pasko at mapapayapang gabi natin at ng ating mga anak ay hindi lamang biyaya ng Diyos, kundi dulot din ng mga Paskong isinakripisyo ng ating mga bayani. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.